At ito na yun, no? Baka natutunan pa nga ng Team Falcons. Baka natutunan pa ng Team Falcons sa pagpasok nila sa playoffs ay gamitin nila itong tinatago na estratehiya, yung merong kang Hylos tsaka Leomord. Na by the way, hindi natin makikita sa laban na to. Pero yung Leomord ni James Sax, yung ideya mismo nun, baka malabas nila. Ramdam mo na kasi yung effect pa lang nung ninako yung Hylos para sabi nila, pre, di pwede ibigay yan. Maganda yung gumana ng sobra. Oo. Tapos ang malapit dito, may malajohed. Yung AP Bren, may nagli-leash para kay James Banks. Napakabilis mag-leash ni Gegedot. Dati kasing jungler yan eh. Oo, alam niya na yan eh. On the dot. Literal sabi ng back shot, pre, mabilis ako mag-clear. Gets kita. I've been there. I've been there. Ngayon, roamer na lang ako. Ayoko nga pala. There was a time na meta jungler si Baksha. Pero sa ngayon, mukhang tahimik muna ang Land of Dawn. Agaran agad pupunta sa taas. May binibigyan na. Super Marco! Hindi magiging blue road. That's going to be first blood para dito kay James Banks. O Gwen. Lason. Nag-try pa na magkaroon ng save. Pero tama ka doon, lason agad. Ito yung yung kahit ayaw mo bumayas pero mapapachan ka, lason, lason, grabe, no? lason. For AP Bren, parang picture poison. Sige, tanggalin yung Hylos pero nandun pa rin kasi yung Leomord. Oo, tapos ang problema nila ngayon, yung again kahit sabihin natin may damage output sila, ang kukunat din ng frontliners dito ng AP Bren, you have the back shot with the Tortoise Poisson, may damage reduction, may revitalize pa. Tapos habang lumalaban sila, tumataas yung mga shields ng Team Falcons, sisipsipin lahat yan mamaya ni Der. At yung pala yung problema, when you're up against a Baksha Rome, parang kailangan talaga may nakabantay sa gold lane. Dahil pwedeng-pwede itong pasukin. Pero ito na, Turtle, sisimula ng Team Falcons. Yung opposites man ng atake, pero they have the same goal. Andiyan ang pagkabati nila Pandora and even Ogwen. Naku. Target, ina-absorb mga shields habang yung Turtle makukuha na nga lang dito ng Team Falcons. Susunod doon si James Banks. Kaso nga lang may Cyclone Eye para makaligtas doon si Few. Magpapakula ng mga bursting fireball with Searing Turret. Kaso nga lang si Der, grabe yung pag-absorb. Grabe yung sustain. Kaya hindi magkakaroon doon ng patay ang Falcons. Yeah, nagkasunan. Si Der tsaka si Pandora. Zinon yung respective members na magkabilang kopanan. Pero nakuha pa rin naman ni Kyle TZ yung pagong medyo na late yung diversion doon mula kay Chomskirt, na late yung dating ni James Banks. So even ball game pa rin naman for both sides, pero ang hindi pa rin talaga makakalimutan ng Team Falcons, sabigan si Super Marco kanina. At saka ang ganda ng tinipid pala ng Team Falcons yung Cyclone Eye doon, no? I'd like to believe na kung walang Cyclone Eye doon ay hindi dapat buhay si Few. Pero dahil sa pinagtipid nilang map resources, ay nabigyan pa siya ng gap, reverse gap closer dito kay James Banks. Learning lesson na wag nyo nga apakan basta-basta. Pero to, uy grabe, pinadala yung gulong! Okay, nandiyan na nga natin gulong, sinalubong sila Pandoria. Tapos sabay latag dito ng Glorious Pathway, nilagyan pa nga lang din ng mga apoy! Pinrito na buhay si Gegedot. Ang hirap pala nun, yung tipong gumugulong ka na, medyo nagkamali yata ng anggulo sa diversion play na yon at bigla na lang naarangan ng mga pader ni Badang. Kaya naman nakalamang na ngayon ang Team Falcons. James Banks, makakita, ang hapdi naman na agad ni James Banks. Ang sakit talaga niyan yung first kill nung Leomord, tapos pamabol pa yan yung mataya sa Leomord dating inaalala ko. Uy, Romorolyo. Okay. Nakaharang pa rin naman si Kyle TZ. And I would say, yung attempt kanina ng AP Bren, medyo kinulang lang sila sa numbers kasi ang sarap sana ilaban nun. Pero isang kailangan intindihin dito ng AP Bren, yung mga angulo pinanggagalingan nila, kailangan na ma-check si Few. Kasi yung Searing Torrent, malaking problema to since tatlo sa kanila ay melee heroes. That's true. At hindi lang melee heroes, parang melee heroes na wala masyadong dash. Yes. Yeah. So hindi ka talaga makakalusot and ayun yung pwede maging advantage later on na ikakapitalize ng Team Falcons. We've seen that kind of moves kay Super Friends, diba, na nag-Valier siya. And it could either change yung trajectory talaga ng whole na rotation for AP Bren. At ngayon, sisimulan na nga ng AP Bren ang pangalawang pagong ng larong ito. Si Ogwen ay nandyan naman para magbigay ng vision para sa Team Falcons. Mukhang mag-aabang muna sa mga buff ang dalawang junglers na to. Pero pangalawang pagong pa lang ay sinasayaw na agad. Pandora ngayon, papasok ata sa jungle ni James Banks. Alam nila na nagpo-purple ba dito ang jungler ng AP Bren. Pero mukhang this is it. Diversion doon sa gilid. Okay, bandang gilid. Meron ba sila makikita? Nag-jump James in Banks! Star muna pa sa James Sack naman. Nandiyan na naman si Barbell with the Phantom Steed. Kaso medyo madadali ng mga bursting fire with the Searing Turret na magagaling dito kay Ogwen and Few. Andyan ang Turtles Poissons. Masusustain ng damage pero wala silang mag-give back pabalik habang yung Turtle ay babalik na nga lang din. Medyo marireset. All end dito para sa Team Falcons. Makuha ni Kyle TZ yung pagong. And that's going to be somewhat of a successful take para sa Team Falcons. Pero babalik. U-turn, swerving.
Lahat na pwede maging violation, ginagawa dito na Kekedot. Oo. Pinakamalawang lang violation niya rito yung mamangga eh. Ang buti na lang hindi niya ginawa dahil napakababa ng kanyang HP. Pero Super Marco ngayon ay makapag-clear naman ng kanyang minion wave doon sa bandang itaas. Silipin natin ang Infinix in-game equipment. Ito na ata yung maagang power spike, no? Para sa isang Leomord, yung Hunter Strike na lock-in. Dahil dyan na lumalabas yung napakabilis na movement speed, especially kapag low HP na yung mga kalaban. Yep. Honestly, pantay yung game natin ngayon kasi pareha sila may power spike. Lalo na online na rin yung Suyu tsaka yung Harit. Pwede nang gamitin dito ng Team Falcons yung kanilang Harit on the side of Super Marco on the side of Team Falcons. Pero si Chobsky at si Kekedot, grabe yung gapang sa mapa. Tsaka yung timing din dito ng momentum and decimation assault, yung Leomord ni James Banks, is everything talaga. Lagi merong nadadali, may natutusok. Tsaka ayaw nilang nag-iisa yung Leomord. Parang ramdam ng AP Bren na kailangan nilang mag-invest talaga sa kanilang jungler in this early game. Pero mo kasi Pandora magbibigay ng vision for Team Falcons. Hindi naman agad ito pipindutin o lalabanan ng AP Bren at mukhang maghihintay na naman tayo para sa huling pagong ng larong ito. Aga rin naman tatauhan to later on ng Team Falcons. Pero looking at the gold leaders, lamang pa rin dito yung dalawa, gold and jungler for AP Bren. Oo, halos din na kasi nagpa-farm yung dalawang XP laner and Team Falcons. Dahil sa ginagawang gapang dito ni Chobsky at ni Kekedot, hindi basta-basta makapwesto yung kanilang ibang members. Kaya naman parang naghahati-hati din sa gold yung farm dito ng Team Falcons kasi kailangan nila i-cover yung kanilang mga cores. 5 miyembro ng Team Falcons ang umabate sa may bandang taas. Makakabasag pa sila ng tore. Somehow, dun sa may bandang baba pala, nakakapag-push din si Der. At ang ganda ng ginagawa ng both teams ngayon, napaka-safe ng kanilang movements around the map. Laging may backup kung sakaling may dadating. And higit sa lahat, ito daring play na to, diversion play. James Banks nasa likod ulit. Alam niya kayang nandyan si Super Marco. Pwede siya magtabag dito ng Phantom Steed kung sakali. Si Kaltizi ka lang magkikitarget. May pangalan din doon sila Super Marco. Wow! Makakayanin nila na sustain yan. At makakagat na pagpatay. Super Marco with a double kill. At the same time, nangalang din doon sa may bandang gilid. May chase. May chase na manadala. Ayaw po sila Pandora. Nandyan nangalang din ng mga bala. Pinagpapalaman na Dead Zone Neta. Shizu with a killing spree. Even though nakapwesto si Super Marco, yung isang dash ni Leomord, sinama niya magkasabay si Kaltizi at Super Marco. Alam mo yung parang binit-binit ni James Banks yung dalawang core ng Team Falcons. And even though nakarangan naman nung badang dito yung Leomord, yung follow-up na andun na mula kay Shizu. Yeah, and by the way, double kill for Shizu. Pares silang S. Malalakas pala mga gold laners na S yung simula ng pangalan. Oo, and for James Banks, dinala na naman ni Chobsky with that diversion play. 3 beses na ata nilang ginagawa yun. In fact, the game-winning play from game number 2 ay ganun na ganun din. Tila ba'y nahahanap nila kung nasaan yung gold laner sa mga ganong klaseng laruan. Tsaka saktong-sakto yung intay ni James Banks kasi nakita niya ginamit yung Queller naka-hold so isang dash lang yung meron dito si Kyle DZ samantalang 2 naman yung nag-i-exist para kay James Banks. Diversion play muli. 3 ang nandito nagtatago. Si Ogwen ang kanilang matatali! Shizu with a mega kill. At ngayon makakaangat pa ang AP Bren ng gusto. Teka lang, tuloy pa yung team fight. Ito na yung sagasaan nila Pandoria. Ang gante. Kaso nga lang. Shield! Oh my goodness! Nakakalusot pa. Shield with a stoppable kill. Nakaligtas pa siya doon. Making it a double kill. Boom! At gagawin pa nating triple kill for the Silent Kid. At ngayon si Kaltizi ang next target plus a turret here on the middle lane. Oh my goodness, Kumpletong James 5 pa rin ang Hive dito. Humugot na naman ng moves. Si James Banks patay na siya eh. Isang kalabit na lang pero yung shield na nakuha niya sa kanya first kill yung nagpabuhay sa kanya. And exit na rin agad with that diversion play. Grabe. 7-0-1 on this Granger. Shizu with the snowball. At higit sa lahat ay kahit ba kagat patali o kapit patalim ang galawan dito ni James Banks ay tila ba hindi rin siya namamatay. Ginawang assassin yung Leomord pre. Ayun, nagkaroon ng shield, di siya napatay. And yung front line ay hindi na kinakaya yung damage output ni Shizu. Especially with the long range pokes na nanggagaling mula sa kanyang Rhapsody. Laking bagay din actually ng mga ganong klase ng mga vacuum and diversion play kay Chobsky. Nasabi na natin talagang nakapagpabago ng momentum on how they go for the facing dito sa laban natin. And this is shocking dahil for Team Falcons, ayaw din naman nilang matalo Yan na dito. naman. Another play view! Okay.
Medyo Rolyo, makakapag-away, kaso nga lang, he's rolling on to the front. Pandora, nandyan for the save. Glur's pathway, makakaligtas. Kaso nga doon sa pinakagilid na dyan, pinagsusundok na yung Ogwen sila Shizu para makakaligtas pa rin. Bumalik with a bala. At gumagante dito mga inakpe. AP Bren with a W again. Grabe, medyo kanya-kanya na yung place dito ng Team Falcons. Nandun yung attempt ni Ogwen para ma-isolate yung Rangers sa likuran pero hindi tumama sa pader. And nabuhay pa si Shizu. And ngayon, 4 na members lang mula sa side ng Team Falcons. Mukhang libreng Lord Towomi. Oh, what a turn mula din sa AP Bren nung nakita nilang napupuruhan si Shizu ay lumapit din sila agad pero yun na nga, dalawa yung na-vacuum. Pero Lord secured tapos hindi na ata nila itutuloy yung laban. Teka, diversion sa likod! Sasalubungin pa na dito si Count Easy pati si View! Shizu yata again with a double kill! Si Count Easy ngayon ang hinahabol. Ayaw yata puwiin. Hindi yata siya tatatala. Falling Star mo, naabutan ng konti. Nandun ng mga Starlord. Dances! Pero at the same time, ang laking advantage ito para sa AP Bren pa rin. Grabe, tapos na ang panahon nung mga Gatot Kacha, Hilda Flex. Mukhang nakahanap ng bagong flex dito ang AP Bren, Esmeralda and Baksha. Yung paghabol nila sa Team Falcons dito, ang laki kasi. Ang laki nung mapa ni Chobskirt, pwede niyang tipihan lahat. And I can't believe this, pero 7,000 gold lead para sa AP Bren. They are up against Team Falcons, one of the best teams in the Philippines. At mukhang kinukorner na nga nila ang Team Falcons dito sa may bandang bottom lane. Okay, There, Falling Star Moon. Si Kekadat, kaso na-activate pa rin yung Revitalize. Legendary kill here for Shizu. 4 na miyembro matitira para dumepensa. Diretso lang ang tingin. It's a do-or-die situation. Giving it their best. They want to take flight. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-abate dito nila Kekadat. Kaso nga lang sa kapalit ito ay kanyang buhay. Makakadepensa successfully doon ang Team Falcons. Napakagandang depensa mula dito sa Team Falcons. And for AP Bren, mukhang hindi naman sila nag-overheat. They tried to do something at hindi naman ganong kalaki yung losses nila. Oo, pero nagpe-prep na ang AP Bren para sa mga endable gameplays. Ito, hinahanda na James Banks yung kanyang Winter Crown, yung all-in play with the Phantom Steed. Hindi, Queen's Wings pala. Okay, Queen's Wings yung binuo para sa additional system. Kala ko mag-Winter Crown eh. Pero ito kailangan isipin ng Team Falcons. Pasag na yung bottom lane. May panggagalingan ng mga backside TP plays mula dito kay Chobskirt. So kailangan nila ingatan yung kanilang pwesto. Even in this Lord fight, sobrang halaga na mas slow push nila yung bottom side. Kasi if hindi, kapag lumamang yung AP Bren sa slow push dito sa sa baba, pwede nilang i-hold yung Lord na matagal tapos bigla na lang mag-diversion to end the game. And for Team Falcons, kailangan na dito lumabas ang kanilang veterancy. Yung pinaghirapan nilang experience all across the globe. Nag-world tour na ang 5 ito. At mukhang inaantay lamang nila yung perfect opportunity for a perfect comeback. Pero mananakawan pa rin sila ng kanilang purple buff. 40 seconds bago lumabas ang ating pangalawang Lord ng larong ito. At mukhang naghahanap na naman ng proactive play si Chobskirt on this Louie. Nakapag-world tour man kayo. Pero dito sa mapang to, hindi sila free na makagalaw. Ogwen. Andyan ang salubong, andyan na gulong at mga bala. Ogwen, in an instant, tatanggalin ng AP Bren. Binangga lang nung backshot tapos sumalubong ng Phantom Steed. And ang isang death sonata nang wala yung badang. And ngayon, nakakatakot na naman to Yung pwesto ng mapa, nasa base ang Team Falcons. Walang Phantom Steed however, pero may diversion si Chobskirt. Pero as you said kanina, Midnight, napakababa ng cooldown ng Phantom Steed. Around 16 seconds or less. Yan, pwede natin ma-expect na konting paluto lang ay pwede nang dumating bigla sa loob ng mapa, sa loob ng base ng Team Falcons ang kupunan. Ibang klaseng flex talaga, nakakainis kasi pinicturean niya yung nasa harapan niya kasama niya tapos yun din yung flex niya. Diba? At yun yung biggest flex of all, diba? Kasama mo na nga, nakapagpa-picture ka pa. Kaya yung advantage pag nanonood ka sa MPL Arena. Tama, pwede ka mag-flex tapos walang counter. Yung hindi makakabawi yung flex mo. Oo, yan nga ang ating mga MPL superfans na, naka-Naruto cosplay na rin, Akatsuki. Akatsuki, pre. Ibang klaseng shoutout yun, may design. Grabe, nagle-level up din. Ayan. And if ikaw naman ay fan ng AP Bren, isang malupit lang na diversion mula kay Chobskirt ang hinihintay mo. Ito na yun. The second Lord of the game. At mukhang si Keke ito magbibigay ng vision para sa kupunan ng AP Bren. Si Pandora naman ay nandyan din lang sa Getty. Grabe naman yun! Yung sagasa, sabay barrel strategy para dito sa AP Bren. Hit and run Diba? At ngayon, mabilis din makukuha ng AP Bren ang pangalawang Lord sa laban na ito. Grabe, hindi ka talaga mabubuhay sa burst
nung Limord. Kasi kapag tumama yung Death Sonata tapos yung duality proc nung Louie, yung talon ni James Punks, Walang galaw kita ko palagpas 1,000 yung damage Less than a second, Midnight. Hindi natin nakita yung kabayo. Para bang natanggal sa balat ng lupa. Oo. Ganun kabilis yung burst. Dalawang magkasunod kasi yun, pre, yung first kill ng Leomord, tapos actually dalawang first kill Yun, yun, tas dash, hampas. Talagang ubos ko dun Kala mo Lancelot yun Huling lipad na ito ng AP Bren. Endable na ba para sa kanila? Okay, mukhang hindi papayag dito. Ang Team Falcon still soaring high. Makakadepensa, naglatag ng kalan din ng sword. Uy, George, mabibigyan sila Pandora. Makiklear ang next wave na dala-dala dito ng mga beasts. Pero tuloy pa rin ang pag-opensa na tumalo ng asin dito sa pinakalikot at tama na slide sila Super Marco. Pero but still, hindi nila ipipilit ang mga bagay-bagay. Susubukan nila dito sa may bandang top lane. That's another inhibitor turret secured. Para dito sa kupunan ng AP Bren. Super Marco nasa harap. Sour Force, kick it up! Okay, kaso nga lang sila yung kinakalbaryo dito. Habang doon sa may pinakagilid si Count Easy, si James Bass sa kanya tinatarget. Tinawag na nga lang din si Barbiel. Phantom Seed activated. They're onto the front lines, doing its best to sustain all those damages. But for Team Falcons, that's going to be a successful defense para sa kanila. Wait lang. Pwede gumawa ng diversion play dito. Hinihintay lang nila yung cooldown ng Phantom Steed. Pero baka maganda na lang, dumisiplina na lang ang AP Bren. Kala ko lalaban pa sila, pero nakaka-bad trip yung Searing Torrent mula dito kay Pew. Lahat ng pwede sunugin, tulakin, na ginagawa na nga lang din ng Team Falcons. Ito na. May Winter Crown na, nagpapalit na ng boots. Pwede na. Nagpapalit na ng boots si James Punks. Kanina naka-sweep boots to Tsaka baka ito na rin yung chance ng AP Bren. Hinihintay rin lang nila mabuhay si Kekedot. Available na rin ang Revitalize by the time they make a play. This might just be the game-breaking diversion mula dito kay Chopskirt. Hindi na nila kailangan antayin yung Lord. Mas safe, na piliin na mag-Lord na lang. Pero sa totoo lang, aasa pa ba kayo sa safe? Diba? Nandito na kayo Risk it all. Ayun o. High risk and a high reward play. Ang pwedeng gawin dito ng AP Bren. As you mentioned, safe route nga yung Lord. Pero pwede rin naman biglang diversion doon sa gitna Pero alam mo, parang di rin kasi choice ng AP Bren kasi nasa loob lang din naman ng base. Yung Team Falcons, hindi sila lumalabas. Ayaw nila malason ng diversion play mula dito kay Chopskirt. So baka makakita tayo ng Free Lord na naman. For AP Bren kasi even yung batang hindi na pwedeng sumilip, yung Hylos napapag-glory pathway lang. Ito may immortality na, so kahit paano may second layer of life para kay Ogwen. Pero hindi pa rin talaga comfortable for Ogwen to just look into the bushes na kontrolado ng AP Bren. And given na kayang patagalin ng AP Bren ang Lord Dance na to, pwede na rin nata nilang antayin ng 1 minuto or less yung Evolve Lord para mas masakit yung lalabas na Lord. Pero mukhang hindi hahayaan ng Team Falcons yun dahil magbibigay na nga rin ng vision dito sa Pandora. Si Few ay nandyan pa rin naman. And ito maganda yung angulo ng Team Falcons dito for a possible play pero na-check push with the Death Sonata. Tsaka kailangan nila balikan yung wave sa bot kasi baka pag nagpakita yung Harriet sa middle lane, mag-diversion, pababa, endable yan for AP Bren. Medyo hati yung magiging attention dito for Team Falcons. As you mentioned, lagi silang kailangan may mata sa likod na nagde-depensa, nag-clear ng wave. Habang for AP Bren, all around naman dito sila. Dera, tumasok na nga with the falling star. Sa Pandora, matatanggal na naman. Even with the glorious pathway, hindi siya makakaligtas. Habang sa may pinakigilid naman, nandiyan sila Kekedat na iniinda yung mga sakit. Yung mga pagsayaw na manggaling kay Super Marco. Kaso may immortality pa siya. Makakaligtas dito at makakakuha pa ng diversion! Lord. Ang AP Bren at yung diversion sa loob sa Idol ng mga kids. Idol ka rin namin. At ngayon, ang sagasa ng gulong ayaw pa uwiin dito ang Team Falcons. At tuloy-tuloy at nakakakuha ang AP Bren ng Game 3 win laban sa Team Falcons! At ang huling lipad ng mga Bees para sa Season 15 ay matatapos sa isang panalo. AP Bren takes the series against Falcons 2-1. May 3, 2025, buong Pilipinas nakita na ang lahat. What a win